mga na nandito. Siyempre, yung mga kailan ng punta rito sa amin po sa Disciple of Jesus Christ Church. Welcome po sa ating youth fellowship. Mamaya, nagsasagawa po tayo ng ating mga gawain. Ang gawa natin dito ay hindi lang tayo magkakasiyahan, kundi dapat iparangal natin ang Panginoon. Siya ang nawalahatin natin sa gagawin natin gawain. Pagpabahan tayo ng may kapalit ngayong araw na ito. Pagkat kung wala ang Panginoon, hindi mangyayari ito, siya ang may gawa ng lahat ng ito. Kaya, ngayon, umpisahan po natin sa lahat ng kabataan, medyo mag-focus tayo ngayon, sentro muna natin ang Panginoon at magpalalit tayo sa isa't isa ngayon sa mga mapapanood natin. Muli, bago tayo magsimula, mananalangin muna. Yung muna natin ang ating mga pulawan sa kung mananalangin natin. Manaming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pasasalamat sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na nagkasama-sama kami upang magpala at magpasalamat. At ikaw ay aming maluwalhati, naway ang aming gagawin ngayong araw na ito ay mas mapalalim pa ang aming pananampalataya sa iyo at magsilbing inspirasyon sa bawat isa sa amin. Gabayan mo kami, Panginoon, sa araw na ito, sa aming gawain na ito, Panginoon. At bigyan mo kami ng kalakasan, ang aming mga puso at kapayapaan sa bawat isa. Ganun na rin ang aming mga isipan habang nagsasagawa sa gawain ito. Muli, ito po ang aming at dalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. We will walk the valley into a brighter side.
Panginoon sa pamamagitan ng masayang awit. Sana doon sa awit na pinakita nila na habang kayo sumasabay ay nagkaroon din ng meaning sa inyo yung awit na yon. So handa na ba kayo magsaya? Handa na ba kayo magsaya? So kung handa na kayo, may inihanda sa inyo si Ate Queenie at saka si Kuya Jaymar na games. Pleasant afternoon, everyone. Welcome sa ating Youth Fellowship. Ang pangalan ng game natin is Guess the Color. Kaya dapat magkaroon kayo ng unity. Dapat magkaroon ng pagtutulungan na Great po! 1, 2, 3, go! So, Group 2, congratulations! Kayo yung panalo sa Guess the Color. So ang games natin ngayon ay tatawagin nating Book It. Ano kung nagsalita sa Biblia? Amen. Very good. Next game natin ay Guess the Word. Guess the Word. 1, 2, 3, go! Anniversary na. Big Sunday on top. Tama! Well done! Next agad. Next game natin is individual din naman to. Individual kung sino yung... Ang next game kasi natin is Bible Sword Drill. May idea na ba kayo kung ano yung Bible Sword Drill na yun? So lahat ng papangalan ko sa inyo is lahat galing sa bagong tipan. Okay? Boys, malinaw? Sandal na taas. Yan na, sandal na taas. Hanapin. 1, 5, 24. Okay. Pagkatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa naging sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya katulad, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ma, very good. Sandal na taas. Ano? Hanapin mula sa Hebreo 13a. Hebreo 13a. So tawagin natin si Jana para sa kanyang testimony ngayong hapon na ito. Sana makinig kayo and I'm sure ma-inspire kayo or ma-amaze kayo kung paano si Jana is binawan ng Panginoon. Okay? Hello everyone, good afternoon. Sa mga hindi ko nakakilala sa akin, ako nga po pala si Jana. At lumaki po ako sa college of education. Like every Sunday po, nag-church po kami ni Mama doon po sa simbahan ng Katoliko sa May Conception. And naalala ko po noon, kada may ostya, is excited po talaga ako to the point na iiyak po ako para lang mabigyan or makakuha nun. And siguro isa din sa pinaniwalaan ko noon is para matapang ako kapag meron ako neto is yung holy water. Kasi ang pagkakalam ko din noon, dito takot yung mga bad spirits. Ang alam ko lang din noon, since super bata pa nga po ako, is may Diyos lang na tumutupad ng wishes or prayer natin. And as a Catholic po, before is meron kami mga santo, tapos nilalagyan pa namin yun ng sampagita, pero hindi ko po alam talaga kung ba't nilalagyan ng sampagita yung santo. Yan. Tapos meron din kami rosary or something na sa tingin namin noon is pang-protect din sa demonyo or bad spirits. Alam ko na may Diyos, pero hindi ko alam kung sino talaga siya at kung ano yung mga nagawa niya para sa atin at kung ano ang maaari niya pang magawa. Paano ko nga ba nakilala si Cristo? One time po, may nag-impita kay Mama na taga-road sa dati namin tinitirhan sa Mais. Inimbitahan po kami dito ni Ate Susan, which is yung kapitbahay po namin sa Mais. Kasama po silang Pastor Sam, tsaka po yung kanyang asawa na si Sister Raquel. Sister Raquel. Pero, dito po sa ano yun, parang di pa po DJ si St. Church. Si ano po yun? Tapos hanggang sa nagkaroon na po ng house-to-house na Bible study, pupunta-punta po sa amin sila Ma'am Shirley, Sister Connie, si Ate Susan, which is yung kapitbahay naman namin, pati si Sister Raquel. Tapos minsan din po,
po kasama sila Pastor Ed at si Ma'am Susan. Hanggang sa dumating na po yung one-on-one na Bible study na kung saan si Ma'am Shirley na lang po yung nagtuturo kay Mama. And kada pupunta po dun si Ma'am Shirley para magturo kay Mama, kami lang pong dalawa kasi ni Mama sa bahay. So nakakarinig din po ako ng magsalita na Diyos na tinuturo ni Ma'am Shirley. Gabi-gabi po noon, nakapagbasa din po ako ng Bible dahil tinuturuan din po ako ni Mama. Dumating din po yung time na yun na parang wala po talaga akong interest sa magbasa ng Bible. Kasi po, lagi po ako nasa labas na naglalaro. At dahil po sa kagustuhan ni Mama, kasi po dati po talaga is maguling buhay namin. Parang iniisip po namin kung paano po kami makakaraos kinabukasan. Yun. Kada Saturday po ng Bible study, sumaatin din po ako, pati na rin po sa Sunday school. Tapos nagka-pandemic po biglaan, kaya naging online or like po muna yung worship service. Tapos after po nun, like yung time na pwede na po ulit mag-church dito po, nag-church po ulit kami hanggang sa dumating din po yung time na tinuturoan na din po ako ni Ma'am Shirley ng basic discipleship sa bahay. At pinagpatuloy ko po yun kay Ma'am Susan, kasama po ang Epic Girls. Ito na po yung time na ako po ay nabautismahan na at nagsisilbi po sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging singer and leader. At ngayon naman po is nakita niyo din po ako kung umatin po kayo sa tuwing Sunday, every Sunday. Makikita niyo din po ako nagigitara or nagpiano. Kaya super thankful po ako kay God kasi nagagamit ko po yung talent ko para makapag-ibig sa Kanya. Philippians 2:13 reads, "For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure." Hindi ko po na-expect na magiging isa akong tagapaglingkod ni God. Na dito ko pala magamit yung mga talents na binigay niya sa akin para magamit yon to worship Him. Dahil ayun nga, sabi ko nga kanina, wala talaga akong alam before sa Kanya. So yun, hindi talaga natin alam kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay natin at na magbabago pa pala yung buhay natin kasama siya. Ang advice ko naman po sa mga tao, tinatry lumapit kay God, is talk to Him, like mag-pray ka sa Kanya or sabihin mo na tulungan kang mapalapit sa Kanya. And advice ko din na maging consistent or parang hindi ka lang attend ng church kapag may free time ka lang or attend ka lang ng church kapag may mga events or ganap something. Dapat maging consistent ka sa mga gawain mo na parang hindi mo na maalis sa schedule mo yung mga gawain mo sa church bilang isang Kristiyano or kahit nagsisimula pa lang kilalanin si Jesus. So syempre, kapag nag-aaral ka ng salita ng Diyos or nagbabasa ka ng Bible, is dapat iniintindi mo yon. Kasi may meaning yung bawat binabasa natin sa Bible na nakapagbigay din ng aral sa atin or guide sa buhay natin. Tapos, katulad po na, ako po ng bata na to at ito po yung pinakaunang verse na pinamemorize sa akin, which is yung Isaiah 40 verse 8. Sinasabi po dito yung, oo, kami nalalantad sa mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi matipas. Pinabisado ko lang po talaga yung verse na yun doon at ngayon ko lang po na-realize na may meaning pala talaga ang bawat Bible verse na nababasa or kinakabisado ko. Na-realize ko na hanggang ngayon, simula ng bata pa ako, is nandito pa rin yung salita ng Diyos na makapag-guide sa buhay natin. At sabi ko lang din po, na mas maganda kasama mo si God kahit na maraming dumadating sa iyong problema kaysa masaya ka nga pero wala namang Diyos sa buhay mo. Kasi yung mga problems or pagsubok naman na binibigay sa iyo ni Lord is yun yung way para maging strong ka. Para malaman din ni God kung hanggang kailan mo siya paglilingkuran or nasambahin at kung gaano ka strong yung faith mo sa Kanya. And yun nga, very thankful talaga ako kay God dahil nilagay niya ako sa sitwasyon na to na nakapaglingkod ako sa Kanya at nakilala ko siya. Yun lang po. Sana yun ang tono kayo sa testimony. Siguro, yung mga sinabi sa atin ni Jana, meron ba tayong naiintindihan or meron ba tayong nasa puso doon sa mga sinabi ni Jana? Meron ba? Okay, ang gagawin natin, mag-activity tayo. So, yung mga puzzle na binigay ko sa inyo, may correspond question yan. May corresponding
nagbabasa ng Bible, nagsusunod po si God. Nagbago po yung buhay niya. Simula pagkabata po. Nakita niyo naman po sa picture na yan ni Jana na yung Bible verse, pinamemorize na, pero hindi niya iniintindi kung ano nga ba ibig sabihin doon. Pero nung kumanda po siya, doon na na-realize na ganun po pala mahalaga yung Bible verse. Natulungan po ako nito ay sa pamamagitan po ng sinabi ni Jana na tayo ay mag-pray. Kausapin natin si God para mas lumalim pa ang pagkakakilala natin sa Kanya. At idadagdag ko lang na tayo ay lagi tayong umattend ng Sunday upang mas lumalim at mapalapit tayo kay Jesus. Yung tumatak po sa akin ng word is pananampalataya. Pananampalataya. So bakit pananampalataya? Ano ba yung sinabi na doon? Ano po, nung bata pa lang po siya, mas maaga niya na po nakilala yung Diyos. Dati na po naman nila ako memorize. Pero late ko na na-realize na dahil na yung gusto niya po sa buhay natin para Yung sinabi nga po ni Jana kanina, yung mga about po sa problems, ito po yung nahanap po namin. Yung First Corinthians 10:30, sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa naranasan ng ibang tao. Dapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ang higit sa inyong makaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok na iyon, ibigay niya kayo ng makatulong upang makailan ito. Ganun po yung na kahit pa ang dami pong pagsubok na kahit man po namin mga pagsubok sila na dumarating po sa buhay nila, hindi mo po nasa sinasabi. Salamat sa inyo. Nagtatapos yung activity natin. Sana, yung mga missing puzzle na nanilocate nyo or yung hinanap nyo, na binuo nyo, at sinagutan nyo, sana ngayon, paglabas nyo yan sa gate na yan, meron na rin kayong realization na ano ba yung dapat naging buhay natin. Na dapat ba na kung gaano kakalaga na magkaroon tayo ng buhay na malapit kay Kristo. Okay? Para Sa testimony ni Jana, maraming salamat Jana sa testimony mo. Nakakaganda. Ulang na ang sabi, nakakapalag si Jana ay nakilala niya yung Panginoon. Maraming bang na pagsubok sa buhay. Dapat na handa tayong pumarap sa Panginoon at kilalanin siya habang kayo lahat. So yun, Jana, maraming salamat sa pagbabahagi ng buhay at karanasan yung ako. Ang kapatan ng pagsasalita mula sa puso ay hindi lang basta kwento. Hindi lang basta kwento yung narinig nyo. Ito ay patuloy na buhay ng Diyos sa tumitilo sa bawat isa sa atin, sa buhay natin. May mga pinagdadaanan ng tayong problema. Huwag tayong nagdalawang isip na lapitan ng ating Panginoon. Siya lang ang tumulong sa ating buhay. Lagi tayo magdarasal, huwag natin kalilimutan. Katulad na sinasabi, lagi tayo kami ng church, every Sunday, kailangan natin gawin yan. Magbasa tayo ng Bible, sundin natin ang kagustuhan ng Panginoon para maging buhay natin ay maging maganda. Yun, napakaganda ng testimony nito. Kaya sa susunod na fellowship, sa mga susunod, kung sino mas inyo ang susunod na magte-testimony, ay alam ko, handa na kayo. Handa sa susunod ulit na pagkikita natin. Bago tayo pumunta ko sa kanilang namin, ayaw ko muna namin ang ating mga ulo at pagdadasal ko na rin ang ating namin. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa hapong ito na ng iyong kabutihan at katapatan. Salamat po sa bawat aral, sa bawat salita ng nagbibigay pag-asa at lakas sa aming mga puso. Panginoon, tinataas po namin ang bawat kabataan narito. Tulungan mo kami huwag matakot na lumapit sa iyo at bigyan mo kami ng lakas ng loob na isuko ang aming mga buhay sa iyo araw-araw. Katulad ng testimony ni Jana, naway maging bukas din ang aming mga puso sa pagbabago at gamitin mo kami, Panginoon, upang maging liwanag sa aming pamilya, sa eskwelahan at sa aming mga kaibigan. Bigyan mo kami ng tapang at
na ipahayag ang aming pananampalataya at ang puso na patuloy na nagmamahal at naghahanap sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon, at nais po namin ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Salamat po sa presensya mo na itong ginanap na youth fellowship namin ngayon na ito. Naway ang lahat ng aming parang narinig ay laging manatili sa aming mga isipan. Kundi lagi namin naway namin sa buhay namin ito araw-araw. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Kung tayo sa Lord, pagkakain natin. Sa pagkakamang magsasaluhan ngayon na kakainin, naway Panginoon, kamang nagbigay mo lang ng pagbigalan ito. Nagbigay mo lang lakas sa amin. Naway pasalamat kami sa araw na ito, sa aming mga pagsasaluhan, sa aming malamesa, yun pong pasapasan. Maraming salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.